Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Ati pong simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po itong ating pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno. At yakapin din po natin ng lubos ang kanyang pagpapatawad, lakas at pagmamahal. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag na iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita.
Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang dalawang mayingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak na Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. Isa sa mga tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon na maging bahagi ng kasaysayan ng ating pananampalataya
upang tayo bigyan ng lubos na pag-unawa at matamo natin ang tunay na kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating buhay, sa pagdulog natin ngayon sa harapan ng dambana na Poong Hesus Nazareno, ano kaya ang mapapala natin dito? Ano ang mapapala natin sa pagpunta natin dito? Ang iba sa atin, pauwi na ng bahay, galing sa trabaho. Bakit kailangan pang dumaan sa dambana ng ating Poong Hesus Nazareno? Opo, sasabihin natin, kasi Father, mananalangin ako, magpapasalamat ako, at humihiling at hihiling ako sa Panginoon na maraming bagay na pwedeng gusto kong mangyari sa buhay. Opo, ganun naman po talaga ang ginagawa natin. Kaya mga kapatid, tayo dumudulog sa Kanya. Pero higit doon, ano po bakit tayo dumudulog at lumalapit sa Kanya? Ang pinakamagunahin po ay tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo para magkaroon ng buhay na ligtas. Ito ang ating idinudulog sa atin. Kahit tayo pauwi na, ang hinihiling pa rin natin at hinihingi pa rin natin ay ligtas na buhay. Na kung saan ang kaligtasan ang ibinibigay ng Diyos sa atin sa pagdulog natin sa Kanya araw-araw. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutan ito sa buhay natin. Pag tayo tumatawag sa Kanya, ang hinihiling natin sa Kanya ay kaligtasan o ligtas na buhay. At ito'y magkakaroon ng kaganapan kung tayo ay may lubos na pananampalataya sa Kanya. Ito ang ibinahagi sa atin ngayon sa unang pagbasa mula kay San Pablo na ibinibigay niya sa mga taga-Roma. Hindi tayo mabibigo kung tayo'y magkakaroon ng tunay na pananampalataya, ng pananampalatayang ito'y magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. Na kung saan sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, nandoon ang pagkilala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Paniniwala at pananampalataya na isinasabuhay araw-araw na siyang gagabay at magdadala sa atin sa tunay na kahulugan ng ating paglalakbay. At ito'y matatagpuan kung tayo magkaroon o matamo natin ang kaligtasan. Mga kapatid, araw-araw dumudulog tayo sa Panginoon. At araw-araw din, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Ito po ang ginagawa ni Jesus sa atin araw-araw. Sa kapistahan ngayon ni San Andres, isang apostol, tinawag siya mula sa kanyang ginagawang pangkaraniwan. Siya'y nangingisda kasama ang kanyang kapatid na Simon Pedro. Sila'y nasa lawa, sila'y mangingisda at tinawag sila ng Panginoon. Sumunod kayo sa akin. At sumunod naman ang dalawang magkapatid. At kalaunay, naglalakad pa rin si Jesus. Nakita niya ang dalawang magkapatid din, si Santiago at si Juan, anak ni Zebedeo. At tinawag din ni Jesus na sumunod sa kanya. At iniwan ang bangka, iniwan ang lambat, iniwan ang kanilang ama, at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ito po ay panawagan sa atin ngayon. Lahat tayo dumudulog sa Kanya, bitbit ang ating mga panalangin araw-araw upang tayo mapabuti, pero tinatawag din tayo ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Paano po tayo sumusunod sa ating Panginoon? Sa pang-araw-araw nating buhay, sa pangkaraniwan nating buhay, tinatawag po tayo ng Diyos, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Mga kapatid, sa ating pananampalatayang taglay at biyaya at nabigay sa atin, nawa ito'y ating tinutugunan ang pagtawag ng Diyos. Tayo may kinikilalang Panginoon, tayo may kinikilalang Diyos, at biniyayaan ng pananampalataya, at dooy tumatawag ang Diyos sa atin, halik kayo at sumunod kayo sa akin. Mga kapatid, sa pagsunod sa Diyos, hindi agad-agad, no hindi binibigyan agad-agad ng Diyos na matiwasay na buhay.
Dahil ang pagsunod sa Diyos, ang matatamo natin ay kaligtasan. Ligtas na buhay kung tayo susunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating buhay paglalakbay, sa pang-araw-araw na kaloob ng Diyos sa atin, na tayo tinatawag ng Diyos, tinatawag tayo ng ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa buhay na ibinigay niya, na halimbawa na tunay sa ating lahat. At nawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nauunawaan natin ang ginawa ng ating Pong Jesus Nazareno na tunay na halimbawa ng buhay. Siya'y tumanggap ng misyon, na misyon mula sa ating Ama, na kung saan ang misyon na ito ay may patutunguhan, na kung saan ito ay may katuturan upang tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bago doon, matamo natin ang buhay na walang hanggan at ligtas na buhay, nakasama sa kaharian ng Diyos. Ano po ang ginawa ni Jesus? May paghihirap sa buhay. May paghihirap ang pagsunod sa Panginoon. Tatandaan po natin ang pagtawag ng Diyos, ang pagtugon sa tawag ng Diyos ay may kaakibat na hamon sa buhay. Na kung saan, kung tatanggapin natin ito, na may pag-uunawa at pananampalataya, gagawin natin ito sa tamang pamamaraan at magkakaroon ito ng kahulugan sa ating buhay. Ito ang ginawa ni Apostol San Andres na ating ipinagdiriwang ngayon. Iniwan niya ang kanyang pangkaraniwang buhay, ang kanyang ginagawa at sumunod sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin mga kapatid? Pangkaraniwang buhay. Minsan po kasi, ang pangkaraniwang buhay po natin ay nakakalimot na sa Panginoon. Tayo po'y palagi nang gumagawa ng kasalanan, pangkaraniwang buhay. Pwede po ba natin itong iwanan at sumunod sa ating Panginoon? At doon natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya mga kapatid, sa ating paglalakbay, araw-araw na kaloob ng Diyos, tayo tinatawag ng Diyos. Huwag po nating kakalimutan. Tinatawag tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya, kung tayo po'y lubos na susunod sa Kanya, may kahulugan at may magantimpalang ibibigay sa atin. At magandang halimbawa sa ating ebanghelyo ngayon, sa kapistahan ni Apostol San Andres at kasamang mga apostol na tinawag ni Jesus, ang pangalawang aral na maganda na dapat nating isabuhay, mga minamahal na kapatid, agad-agad silang sumunod sa Panginoon. Agad-agad silang sumunod sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin ito para sa atin? Hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aalangan, hindi natatakot na sumunod sa Panginoon. Minsan po kasi, sa buhay po natin, pagkabutihan ang nasa isip natin. Minsan pinag-iisipan pa natin at nagdadalawang isip pa tayo kung gagawin natin ba ito o hindi. Pero para sa Diyos ito ang isa sa mga pinapaalala sa atin ngayon ng kapistahan ni Apostol San Andres. Agad-agad tumutugon sa panawagan ng Diyos. Hindi isinasantabi, hindi pinapabukas, hindi nagbibingi-bingihan, hindi nagbubulag-bulagan. Agad-agad niyayakap pag tumatawag ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, kung kabutihan ito, huwag tayong mag-alangan, huwag tayong magdalawang isip, agad-agad tayong gumawa at kumilos. At kung ganun mga minamahal na kapatid, nandoon ang biyaya ng Diyos sa atin. Nandoon ang ligtas at kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At huli mga kapatid, na magandang halimbawa ni Apostol San Andres sa ating pagdiriwang ngayon, iniwan niya ang kanyang lambat, iniwan ang kanyang bangka, at sumunod agad sa ating Panginoon. Iniwan ang mga bagay-bagay na minsan nakakasagabal sa buhay pananampalataya. Sa pagsunod sa ating Panginoon, ikabubuti ng buhay. Mga kapatid, marami tayong mga inaangkin sa buhay. Marami tayong gustong makamit sa buhay. Ito ba ay totoo bang kailangan natin upang mapabuti tayo?
o tayo ay mapalayo at makalimot sa Diyos. Mga kapatid, isa sa mga hamon dito sa buhay natin ngayon, marami tayong inaangkin sa ating buhay, pero ito ba'y nakakatulong sa atin? Matuto tayong magpakawala ng mga bagay-bagay na hindi man sa atin nakakatulong para mapabuti sa ating buhay pananampalataya, sa buhay pagsunod sa ating Panginoon. Ito po ang nawa ang ating mabigyan diin sa ating buhay. 3 bagay ang aking nabanggit sa ating pagninilay ngayon. Sumusunod sa pagtawag ng Diyos. Tinatawag tayo, sumunod kaagad. At agad-agad tayong sumunod sa Kanya. At mga bagay-bagay na pwedeng iwan. Kung hindi naman ito nakakabuti at nakakabigay ng kabanalan sa buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon sa kapistahan ni Apostol San Andres, nawa magkaroon tayo ng inspirasyon, magkaroon tayo ng lakas, dahil lahat tayo pumupunta sa dambana ng ating Panginoon. Bitbit ang ating mga kahilingan, bitbit ang ating mga dasal, bitbit ang ating mga buhay-buhay na puno ng hamon kuminsan at kahirapan. Pero kung susunod tayo sa Kanya, lubos ang biyaya, lubos ang Kanyang pagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. At higit sa lahat, ang gantimpalang ito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ligtas ang buhay kahit ngayon pa lang, kung tayo lubos na sumusunod sa Kanya, araw-araw, ligtas ang ating buhay. At kung tayo'y haharap sa Panginoon, kaligtasan kasama sa Kanyang kaharian. Kaya ang ating panalangin ngayon, kasama ng pagdulog kay San Andres, sana, mga kapatid, ito'y mapakinggan ng ating Panginoong Hesus, ng Poong Hesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinabilin natin, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangalaga ng Diyos Ama, kasama ang mga panalangin ni San Andres. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa panampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga intensyon o mga panalangin. Ama,
Habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang taon ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kay San Andres na apostol. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kaming sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at mga apostol sa saligat katuwang sa panatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Andres at ang lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. At pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, nagpapaalala sa atin, araw-araw tayo kanyang tinatawag na sumunod sa kanya. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer to my Lord and my mind. Use me, Lord Jesus, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcements. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth
na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kami mga umako sa kamatayan ni Kristo ay paging dapating mamuhay ng malulhati kaysa niya sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama naming, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa, mga pumanaw na sa mundong ito. Sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasmas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka